Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni ka-BBM News PH at dito naman tayo ulit magbibigay ng komento at reaksyon kaya samahan nyo. O guys, let's go! BBM matapos ang challenge ni Congressman Arnie Tevez kay SOJ Remulla na patunayan niya lahat ang kanyang mga pahayag kaugnay sa helicopter ni Tevez na di umano ay ginamit ng mga suspect sa Digamo killings para gamitin sa kanilang pagtakas, nagsagawa ng investigasyon. Itong si Senator Bato kaugnay dito. At napatunayan na yung helicopter pala na binabanggit ni Remulla ay isang buwan ng under maintenance at kinumpirma ito ng CAAP. Pangalawa ay hindi pala ito bumibiyahe sa Dumaguete kaya imposible na gamitin ito ng mga suspect. So imposible ito makapagkarga ng mga gunman na pinasibat doon sa crime scene kung ganun man, dahil nga hindi man pala ito nanggagaling sa Dumaguete or Bayawan on that day. So there was no Dumaguete. Wala, sir. So yung speculations ng mga tao doon na baka ito'y sinakyan ng mga gunman na pinasibat from the crime scene papunta doon sa ibihinatid sa Davao de Oro is wrong. Ayon naman kay Tevez, sinungaling itong si Remulla dahil pilit na pinagkakasya ang mga gunmen sa isang helicopter na hindi naman tugma sa capacity nito, kung saan ay pinapirma pa ng DOJ ang... Yung ibig sabihin, totoo yung sinasabi niyang si Chavez, yung imposible yung sinasabi mo, sabi niya. Kaya pala malakas ang loob ni Chavez na maghamon kay Remulla. Ibang suspect para patunayan na sumakay sila sa naturang chopper. Ang claim ni Remulla, meron pa silang pinapirma ng sinumpa ang salaysay ng 5 tao daw sumakay sa 5-seater. Paano yung pang-anim na piloto? Walang piloto? So dito natin makikita na hindi makatotohanan. Sa lahat pala ng hindi pa nakasubscribe kay ka-BBM News PH, guys, mag-subscribe na po tayo at wag po natin kalimutan mag-subscribe din dito sa aking channel. Pakinggan naman natin ang ilang bahagi ng pahayag ni SOJ Remulla kung saan ay parang kumpirmado at siguradong sigurado na siya sa kanya mga sinasabi sa harap ng media at ng publiko. Kasi chopper niya mismo ang ginamit na sinakyan ng mga sanarin upang makatakas sila mula sa Negros Oriental kasi naka-checkpoint na lahat Naka-checkpoint na lahat. Wala nang checkpoint, langit na lang Ano ang masasabi mo dito? So, ibig sabihin, sigurado rin siya sa sinasabi niya. Ang tanong, sino kaya nagsasabi sa kanila ng totoo? Nako po. Ito mga ka-BBM, dapat pa ba nating paniwalaan ang mga pahayag at statement ng ating Secretary ng Department of Justice na si Boyeng Remulla? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa nakasubscribe. Guys, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po tayo. At huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Sa ating channel na ka-BBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. But the search warrant was issued to look at the helicopter. His helicopter, which was used to transport many of the suspects after the fact. Nilikas sila mula sa Negros Oriental papunta sa Maguindanao. Ginamit yung chopper. Kaya ito'y issue na ng warrant. Kaya isa yan sa mga nangyari itong nakaraang mga araw. Sino kaya talagang gumagawa sa kanila ng kwento, guys? At sino kaya nagsasabi sa kanila talaga ng totoo? Sino kaya? Malaman din natin to balang araw. Hintayin lang natin, guys. Abangan natin. Tama. Yan, isa yan sa mga bagay na mapapaniwala ka na meron siyang kinalaman. Kasi chopper niya mismo ang ginamit na sinakyan ng mga sanarin
upang makatakas sila mula sa Negros Oriental kasi naka-checkpoint na lahat eh. Naka-checkpoint na lahat. Ang wala lang checkpoint langit na lang eh. Kaya po sila dumaan. Ito, galing mismo sa Kaap. Wife of the chief aircraft mechanic that said chopper was under maintenance and for repair for almost a month from the time of incident of landing at Tadigo Hangar sa Davao City. That upon the chopper landing at the said place and time was part of maintenance flight before it will fly back to Dumaguete City. This maintenance and repair is supported with a copy of bill statement issued Davao Agritech Incorporated. This is Tadico Hangar, sir. The chopper landing flight registration is further supported with a copy of flight plan submitted to CAAP and a copy of passenger manifest which indicates the pilot, crew, and passenger of the aircraft and its origin and destination. Sandali lang, mayroong inconsistency. Yes, sir. Sabi niya, the same date daw yon. Tapos sa'yo, sabi mo matagal na nakatambay doon kasi undergoing repair, maintenance repair doon sa hangar ng Tadico. Yes, sir. According to bill statement, sir. Mukhang taliwas ata yung sinasabi ni Boying dito, guys. The aircraft was under repair from February 1 to March 6, sir. February 1 to March 6, nakastandby lang yan doon. Yes, sir. So ano ngayon? It's RPM, it's Davao, Mawab, and then Davao, sir. Davao, Mawab, and then Davao? Yes, sir. Walang Dumaguete? Wala, sir. Walang because this is just a maintenance flight. Davao, Mawab, Davao Euro, then back to Davao Norte doon sa Davao yung hangar. Yes, Your Honor. So walang Dumaguete? Walang Dumaguete. I misread it, your Mr. Chair. Okay. Klaro na. Thank you, sir. Klaro na. Thank you, sir. Klaro. So imposible ito makapagkarga ng mga gunman na pinasibat doon sa crime scene kung ganun man, dahil nga hindi man pala ito nanggagaling sa Dumaguete or Bayawan on that day. Dilikas sila mula sa Negros Oriental papunta sa Maguindanao. Ginamit yung chopper. Kundi galing ito sa Davao, pumunta sa maintenance Mawab, flight, sir. papunta Mawab, Then, then Mawab from back to Davao pa rin. balik to Davao. Yes, sir. Yun ang So walang sa- Dumaguete dito. Ibig sabihin, hindi magkatugmay sinasabi ni Condito, Rimula, grabe. So okay, klaro na Malinaw na rito, guys. tayo dyan. Pero wala tayong kinakampihan dito, guys. Tayo nagbibigay lang tayo ng komento at reaksyon. Kung ano man sinasabi nila, nanggagaling din naman sa kanila yung mga narinig natin, guys. Dumaguete. Wala, sir. Yan. So yung speculations ng mga tao doon na baka ito'y sinakyan ng mga gunman na pinasibat from the crime scene papunta doon sa ibihinatid sa Davao de Oro is wrong. His helicopter, which was used to transport many of the suspects after the fact. Yes, sir. According to our investigation, yun ang flight details nila, sir. At ang sakay nito ay mga Yung ang sakay dito, sir, yung aircraft mechanic, sir, yung helper niya, yung bayaw niya, sir, then yung kapatid niya, sir, at saka kaibigan ng kapatid niya, sir. Okay. Pwede kong ipakita, sir, yung passenger manifest, sir, may sadyan dyan sa presentation ko, sir. yes, go ahead. Saka may CCTV naman siguro dyan, ano? May CCTV dyan? May nagbibideo talaga. Nasa May video nagtitiktok pa nga eh. Kompleto, recorded. Hindi pala si Bong Revilla. So, you confirm, Kaap, the same aircraft yan na sinasabi mo? Yes, Mr. Chair. Yung may tatak na TV scares, yan yung the same helicopter yan na sinasabi mo kanina na ang flight plan is Davao, Mawab, Davao. Yes, Mr. Chair. Oh, thank you. Ikaw, confirm mo? Yes, Yan sir. yun? Yan ang according to our investigation, sir. Okay. His helicopter, which was used to transport many of the suspects Hindi to matama yung
Yung paliwanag ni Rimula rito, no? After the fact. Baga, taliwas guys, taliwas. Malinaw na malinaw. Anyway, kung basehan rin natin ang investigation ng PNP, lahat naman din ng gunman na involved sa attack on that fateful day are accounted for. So that would lay to rest yung kanilang haka-haka na naghatid yan ng gunman doon na pinasibat. So case closed na tayo as far as that helicopter is concerned. Klaro na. Kasi chopper niya mismo ang ginamit na sinakyan Okay. ng mga sanarin upang makatakas sila mula sa Negros Oriental kasi naka-checkpoint na lahat eh. Naka-checkpoint na lahat. Wala nang checkpoint, langit na lang eh. Kaya hindi sila dumaan. The helicopter Bell 505, specifically the one that they tagged or they mentioned, has 5 belted seats. I will repeat, 5 belted seats. Ang claim ni Remulla, meron pa silang pinapirma ng sinumpa ang salaysay ng 5 tao daw sumakay sa 5-seater. Paano yung pang-anim na piloto? Walang piloto? So dito natin makikita na hindi makatotohanan. Unless meron silang bagong sistema, baka pwede na standing ngayon parang bus. Di ba? Kung yung eroplano pwede ka na tumayo parang bus. Pwede na yun. Malinaw na malinaw rito guys. Grabe. Titignan natin yung design mismo is Bell 505. Yan po yung kanyang model ng kanyang chopper. Kung titignan natin yung capacity ng chopper na ito is 4 passengers. Including yung 1 pilot. So 4 plus 1, that's 5. Umaabot ng 10 yung mga gunman. So, kami ba, DOJ Remulla, ay pinagloloko mo? Pinagloloko mo ba yung taong bayan? Paano magkasya yung 10 dito sa chopper na ito? Sabi mo, in one go. Isa lang yung inyong kinuha, sabi nyo, as a piece of evidence. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.